nagpapahuli. Tutok na sa unang balita. Magandang umaga po. Narito na ang mga unang balita. Naarestong gunman na pumatay sa isang seaman sa Singalong, Maynila. Patay matapos umanong maaksidente. Pero hinala ng ina ng suspect hindi aksidente kundi sinadyang pinatay ang kanyang anak. Naritong report ni Tricia Zafra. Martes ng gabi na mahuli ng Manila Police ang umano'y gunman sa panguhold at pagpatay sa isang seaman sa Singalong, Maynila noong nakaraang linggo na nakuhanan ng CCTV camera. Kagabi, isa na itong malamig na bangkay sa morgue ng Philippine General Hospital. Hindi matanggap ng mga kaanak ng sospek ang sinapit nito. Kwento ng ina ni Ronald Sevilla, mag-alas 4 ng hapon ang ilabas ng mga pulis sa headquarters ng Manila Police District ang sospek para sa inquest. Pero di naman daw ito dinala sa City Hall ng Maynila. Sa halip, matapos ang ilang oras, inabisuhan daw siya ng mga pulis na isinugod sa ospital ang kanyang anak. Aksidente raw. Pagdating sa PGH, kita ko, sabog na yung ulo. May tamang binaril na 3 beses ang ulo. Sana inantay ninyo matapos ang kaso. Kaya naman yung panagutan ng anak ko kahit hindi siya o siya man o hindi. Nahuli na nyo, nakulong na pero pinatay pa. Wala akong ibang pagbibintangan kundi pulis. Sa logbook ng emergency room ng ospital, dinala ng mga tauhan ng MPD Homicide Division ang suspect alas 5:42 ng hapon dahil sa tama ng bala ng baril sakay ng isang mobile na may plakang SGK371. Binawian daw ng buhay sa Sevilla alas 10:05 ng gabi ayon sa logbook ng ospital. Aminado ang ina ng suspect na dati nang nakasuhan ng robbery hold-up ang anak pero napagbayaran na raw ito ng kanyang bunso. Sa pagkakataong ito, titiyakin naman daw niyang mapapanagot sa batas ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ng anak. Nakita ko yung kamag-anak ng seaman na nag-abot ng sobre na makapal ang laman. Alam ko yun. Pera yung kapalit ng buhay ng anak nyo, tang anak ko. Binigay sa pulis. Hindi po ako matatakot dahil gusto ko katarungan. Dahil hindi makatawang ginawa nila sa anak ko. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang mga tauhan ng MPD Homicide Division. Ang kanila na lamang daw Public Information Office ang magpapaliwanag ng pangyayari pagbukas na ang opisina. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Samantala, mga kaanak na mga biktimang sinawimpalad sa malagim na aksidente sa Carmona, Cavite, sumisigaw ng hustisya. Panawagan nila sa tumakas sa driver, sumuko na. Narito ang report ni Claire Delfin. Hindi raw alam ni Johnny Mulingbayan kung saan huhugot ng lakas. Ito sa siyam na namatay sa aksidente, kaanak niya. Ang inang si Jocelyn Pascogin, may-ari ng lugawan. Mga kapatid na sina James, 2 taong gulang, Jonald, 12, at Nathalie na 3 buwang buntis pa. Patay rin ang 3 pinsan, ang magkakapatid na sina Joy Ann, Julie Ann at Jeremy Vargas. May panawagan si Johnny sa tumakas na driver ng LPG truck na si Merco La Chica. Sana po magpakita na kayo. Dahil kung kayo po nasa kalagayan namin, sobrang sakit po. Ang 2 pang biktima, sina Jo Mark Bataan at Jo Marie Pansito, magkaibigang kumakain sa lugawan nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng pagkasunog ng mga biktima, sa suot na singsing o kwintas lang sila nakilala. Ang pamilya Natalio na may-ari ng junk shop nasunugan dahil sa insidente. Wala man daw nailigtas kahit isang gamit ang pamilya, maswerte pa rin daw sila. Malaga yung buhay. Bukod sa driver na tumakas, pinaghahanap na rin ang pahinanteng si Joel Ocaban. Sa follow-up operations, nalaman na nakasakay na sa barko papuntang San Jose Occidental, Mindoro si Ocaban. Nakita raw ang pangalan nito sa manifesto sa Batangas Port. Tinawagan rin daw ng pulisya ang opisina ng may-ari ng truck na si Amado Francisco Yulo ng San Jose, Mindoro. Ayon sa nagpakilalang sekretarya sa mga pulis, nagpadala na raw ng kinatawan ang kumpanya sa Cavite. Pakiusap ngayon ng pulisya sa lahat ng mga nagmamaneho. Dapat sa kanila talaga nag-iingat. Tulad niyan, maraming namatay, maraming disgrasya, maraming nasira dahil sa pagiging reckless. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting.
At kaugnay po ng balitang yan, makausap natin si PO2 Carlito Loyola, ang investigador na may hawak ng kaso. PO2 Loyola, good morning po. Yes, ma'am. Yes, PO2 Loyola. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Good morning po. Meron na ho ba kayong lead kung nasaan na itong driver ng truck na si Merco Lachica? As of now, negative po yung aming follow-up operation kasi po yung mga kasama po namin dito, nagkandak po ng follow-up operation. Tinangnan po yung manifesto kung nakapunta po ng Mindoro yung driver, negative po. So, ibig sabihin, nandito lang siya? Nasa Cavite Opo. area o Metro Manila? Nandito pa po siya. Okay. Meron na ba tayong impormasyon kung ngayong araw na ito kung saan tutungo ang kapulisan para dito sa manhunt operation natin kay Merco Lachica? O medyo negative pa rin? Pakiulit po, ma'am. May impormasyon na ba ang pulisya ngayong araw kung saan kayo tutungo para mahanap tong si Merco Lachica? Kung sa tingin nyo, nandito pa siya sa Metro Manila o nasa Cavite area pa? Opo, at pupuntahan po ng kasama namin dito yung mga address na pwedeng puntahan o yung mga kamag-anak ng taong responsable sa pangyayaring iyon. Itong Joel Ocaban, ang sinasabi nakasakay na ng barko papuntang Mindoro. May pakikipag-ugnayan na ba kayo sa pulisya ng Mindoro? Opo, nakalabas po siya ng Mindoro. Kumbaga, nag-iwalay po sila ng driver. Aha. Yung may-ari ba ng truck, PO2 Loyola, nagpasabi na magpapahatid sila ng tulong sa mga biktima? Opo, balik kahapon po, kausap po namin yung kanilang secretary. Magpapadala ro po ng representative. Pero as of now, wala pa po dumarating. Alright. Alright, PO2 Loyola, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Yes, ma'am. Good morning din po. Nakausap po Salamat natin si PO2 Carlito Loyola ng Carmona, Cavite Police. Samantala, driver ng naaksidenteng SUV sa Dasmariñas, Cavite na ikinamatay ng 7 tao, kinasuhan na. Reckless